Hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa ay lumapit kay Jesus at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Isang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya, at ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mayong hapon sa inyong atanan. Pasensya po kasi Bisaya ako, Hiligay nun. Meron pa mga taga-Capiz dito. Anyone was from Capiz here? Mga aswang, mga kababayan ko, meron pa dito? Wala, umaga pa. May sikat ang araw, nagtatago pa. Brothers and sisters, our gospel for today talks about the two greatest commandments of God. Dalawa sa pinakamahalagang utos ng Diyos. And what are these? Una, to love God. Sabi sa Ebanghelyo, ang Panginoon nating Diyos siya lamang, kaya ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. These are the two greatest commandments of God. Again, number one, to love God with all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. And second, to love our neighbor as ourselves. My dear brothers and sisters, for our reflection today, let us try to ask ourselves, do we really love God as Catholics? And if we do love God, how much do we love God? And if we also love God, do we also love our neighbors as ourselves? Brothers and sisters, one of my favorite quotations in the passage, especially as a priest, is the quotation taken from the first
letter of John, chapter 4, verse 19, which says, "We love because God has first loved us." Nagmamahal tayo kasi una tayong minahal ng Diyos. We love because God has first loved us. Because we cannot love somebody in our life if we have not received first the love of God. Meron po yung kasabihan sa Latin, no, dictum sa Latin, which says, "Nemo dat quod non habet." What does that mean? We cannot give what we don't have. So you cannot give love to someone or to others without first receiving love from God. And how can we express that love to others, especially to our neighbors? My dear brothers and sisters, the greatest expression or the most concrete expression of love towards our neighbor is usually through giving, through sharing, or through serving. Siguro yung iba sa atin, no, magrereklamo, ano kayang pwede kong maibigay? Ano kayang pwede kong maitulong? Ano kayang pwede kong mailingkod? Walang-wala rin ho ako. Instead na ako yung magbigay, dapat nga ako yung bigyan. Ako yung tulungan. Kasi nga walang-wala rin ho ako. That could be a valid reason. But my dear brothers and sisters, always remember this. Giving, sharing, or serving is not a money matter. But rather, it is a matter of the heart. Ulitin ko po, giving, sharing, or serving is not only a money matter, but a matter of the heart. Nagbibigay tayo, tumutulong tayo sa kapwa, naglilingkod tayo sa kapwa, hindi dahil marami tayong pera, hindi dahil puno yung bulsa natin o bangko natin ng pera. Nagbabahagi tayo, nagbibigay tayo, tumutulong tayo, naglilingkod tayo sa ating kapwa dahil unang-una punong-puno yung puso natin ng pagmamahal. At pag puso mo ay puno ng pagmamahal, hindi pwedeng hindi ka tumulong, hindi pwedeng hindi ka maglingkod, hindi pwedeng hindi ka magbigay. Sabi nga no, ni Mother Teresa of Calcutta, you can give without loving, you can share without loving, but you cannot love without giving. You cannot love without sharing. You cannot love without serving. Because giving, sharing, and serving, as what I have said earlier, is the one of the most concrete expressions of love. However, we could not deny the fact that nowadays, people tend to be so indifferent with the needs of others. Pag sinabi ho natin na indifferent o word na indifference, ano bang ibig sabihin? It simply means mga tao na walang pake. Kung sa amin pa sa Bisaya, sa Iligay nun, mga tao, mga wala labot. Wala labot, bala, kada sa kabuhi mo. Importante, komportable kami de. Importante, konbinyenteng kabuhi namon de. No, sorry, no, vernacular, Iligay nun. Bahala kayo sa buhay niyo, importante, komportable kami. Importante, convenient yung buhay natin. People tend to be so indifferent with the needs of others. Walang pake. Kaya nga sabi din ni Mother Teresa of Calcutta, no, the greatest disease in our world today is not actually cancer, is not actually tuberculosis, but the greatest disease in our world today is the feeling of being unloved, the feeling of being uncared, the feeling of being rejected, or the feeling of being abandoned. Because people tend to be so indifferent with the needs of others. Walang pake sa pangangailangan ng iba. Walang pake sa nararamdaman ng iba. Nalala ko yung isang pare sa kanyang sermon, sabi niya, tayo daw mga Pilipino
ewan ko kung totoo, kung maniniwala kayo, ay likas na maawain, pero konti lang ang matulungin. Do you agree? Naniniwala ba kayo na tayong mga Pilipino daw, not all, this is not a generalization, but karamihan, ay likas daw na maawain, pero konti lang ang matulungin. Diba sa Pilipinas, daanan tayo ng bagyo. Daanan tayo ng mga dilubyo, sunog, baha, bagyo, lindol, etc. etc. At nakikita naman natin yan sa TV, nababalitan natin sa TV, nakikita natin, nababalitan natin sa social media. Every time pagkakita ho tayo ng mga taong nangangailangan, what is our usual reaction? Ay, ang kawawa naman ng kanilang kalagayan. Kawawa naman sila. But yung question po, yung tanong, meron ka bang tinulong? Meron ka bang binigay? Meron ka bang ibinahagi para maibsan man lang yung kanilang hirap? Most of the time, karamihan sa atin, puro lang awa, pero kulang sa gawa. Brothers and sisters, Father Jerry Olbus would say, life is already difficult. So please, let us not make it more difficult for others. Ang buhay ho ay mahirap na. So kung maaari, huwag na nating pahirapan pa ang iba. Because at the end of our life here on earth, we will be judged by God. Not according to how rich, how powerful, how famous we are, but we will be judged by God based on how we love and how we serve our brothers and sisters, especially those who are in dire need, the least, the lost, and the last of our society. I hope our gospel for today would remind each and every one of us of our vocation, our call, and our mission, and that is to love God and to love our neighbors. To end, Pope Francis would say, life is good when we are happy, but life is much better when others are happy because of us. Ang buhay daw ay mabuti pag tayo ay masaya. Pero ang buhay ay mas mabuti pag ang buhay ng iba ay mabuti at mas masaya dahil sa atin. Amen.